May napanood ako ng video. Check po ninyo. Para mas maliwanagan po kayo, ang konteksto niya na ito. Yung cute na batang yan, gustong-gusto ng mansanas. That time wala silang mansanas. Nakita niya, sibuyas. Napagkamalan niyang mansanas. So, syempre, pinaliwanagan siya ng kanyang nanay. This is not an apple. This is an onion. No! It's apple! Give me the apple! Laging ganon. Yun ang konteksto niyan. So, narindi na yung nanay. At ibinigay yung sibuyas na akala ng bata, mansanas na. Napansin niyo po siguro, sa unang pangal pa lang ng bata, iba na yung reaksyon niya. Para bang, mukhang mali nga. Pero pinangal uli niya. Hindi nagbago yung lasa. Parang mali talaga. Pero pinangal pa rin niya ng pinangal. Marahil natatakot siya, pagkagalitan siya ng nanay niya. Marahil naisip niya, binivideo siya. Kahiyaan na to. Mali nga ako pero hindi ko aaminin. Hindi ako pahalata, mansanas pa rin to. Marahil habang binivideo siya ng kanyang nanay, nakikita-kita niya ang kanyang inang humingisi-ngisi, parang inaasar siya. Pinanindigan na na. Tanong, naranasan na po ba natin ito? Father, hindi ako tanga. Alam ko ang pagkakaiba ng mansanas sa sibuyas. Hindi naman yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko ay ito. Naranasan nyo na po ba na akala nyo mansanas makapagpapasaya sa'yo, kaya pinagtrabahuhan mo para makuha mo, para makamit mo, para makasama mo. At kahit anong sabihin sa iyo ng ibang nagmamalasakit sa iyo, hindi tama yan, tigilan mo yan, huwag siya, pinaglaban mo ang mansanas ng buhay mo. Sapagkat yung alam mong mansanas na makapagpapasmile sa iyo, only to find out, yung pala ang makapagpapaiyak sa iyo. Naranasan nyo na? O ba't iniisip niyo boyfriend niyo? Ba't iniisip mo asawa mo? Huwag naman. Pero ang mas matinding tanong ay, nang matanso ka, nang ma-realize mong mali ka, inamin mo ba? Pinahalata mo ba? O nag-go ka pa rin kahit alam mong umiiyak ka na? Nagcho-choke ka na. Yung bibig mo namamarilong na. Ano? Mansanas pa rin. Hindi mo aminin sibuyas na. Alam po ninyo, ang tunay na pagbabago, maging ang pag-unlad, pag-improve ng buhay natin, ng relasyong mga iniingatan natin, maging ng negosyo, maging ng trabaho, madalas, ang breakthrough, ang improvement, ang road to fulfillment ay nagsisimula sa mapagkumbabang statement na nagkamali ako. Mali talaga yung sinabi ko. Mali yung desisyon ko. Mali yung ginawa ko. Makapangyarihan po ang mga salitang yan. Sa isang idlap, kaya niyang baguhin ang buhay mo, maging ang mga buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang relasyon mo sa Diyos, pati relasyon mo sa mga tao na mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang ministeryo mo, ang bukasyon mo. Sa isang idlap, kaya niyang i-magnet papunta sa iyo ang mga bagay at tao na itinadhana talaga ng Diyos para sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang alisin ang mga toxic na bagay at maging tao o relasyon
relasyon sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang alisin. Ang Diyos ang kusang mag-aalis niyan kung talagang aaminin mo na nagkamali ka lang. Makapangyarihan yan. Lalong-lalo na kung we really mean yan. Unfortunately, hindi natin madalas ma-experience yung werpan yan eh. Lalong-lalo na kahit tayo'y malinang talaga. Kasi natatakot tayo na bumaba ang tingin sa ating pagkatao. Iniisip kasi natin na kapag nagkamali tayo, malaki ang nababawas sa ating pagkatao, which is wrong. Saying something wrong, doing something wrong, choosing something wrong does not automatically make us a wrong person. Pwedeng nagkamali ka lang, pero hindi ibig sabihin nun, maling-mali na ang buo mong katauhan. Kaya naisip ko nga kung meron tayong itatama, ha? Huwag natin sasabihin, mali ka! Di ba, ha? Mali ka! Sakit yun. Nagkamali ka. Huwag mong iparamdam yung condemnation. Mali ka! Naku, ganyan ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayun, condemnation yun. It will stuck that person into his or her wrong situation. Hanggang doon na lang yun. Dapat correction. Nagkamali ka, bawi ka na lang. That's it. It will inspire that person to take another course of action, leading to his fulfillment and to his true vocation and mission. Ngayon, wala mang gumawa sa atin ng ganon. Tayo dapat alam natin, mararamdaman natin kapag mali na tayo. Eh ano kung isipin ng iba na vindicate sila, tama sila at mali ka? Ano? Hayaan mo sila. Basta ikaw, ang importante, nagising ka at babawi ka. Yun ang importante. Wala namang mawawala sa'yo. Aminin mo pagkakasala mo eh. At wala rin namang maidaragdag sa kanila. Yung isipin nila, tama tayo. Sabi na, napahiya siya. Ay, hayaan mo sila. Ang mahalaga, maituwid mo ang buhay mo. Mas malaki at mas maraming mawawala sa'yo kapag pinantindigan mo ang pagkakamali mo.